Kahit na dumating ba niyan, hindi dumating doon sa budget hearing. Sumagot ba niya o hindi, talagang ano na yan, plano na yan. Correct. Talagang kakatubiro mo. Ilan? 1.25 billion ang tinat. Inirihan lang 733 million. But even at that, si Inday Sara naman, creative yan. Matagal na hong napagdesisyonan niyang budget na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Matagal na rin ho naman kasing nakapublish siya ang mga programa nitong Office of the Vice President sa taong 2025. Kaya yun hong sinabi nitong si Stella Kimbo, yun ho talaga ang mangyayari diyan sa budget nitong si Vice President Sara Duterte. Just stick to the plan, ika nga. Talaga hong kakatayin siya dyan. Mapasumagot, hindi siya sumagot sa mga tanong, yun at yun ho ang mangyayari diyan sa budget na yan ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, ang kagandahan lang ho nito, hindi ho binaboy itong si VP Sara diyan sa komite nitong si Saldico. Sa bagay, hindi naman ho nila mabababoy itong si VP, no? Hindi nga sila makapalag, no? Isang beses pa nga lang dumalo si VP diyan. Hindi na malaman kung anong hahawakan nitong mga congressman na to sa kanilang mga katawan. Hindi ho nila alam kung paano nila babaluktutin itong si Vice President Sara Duterte. Mamaya ay ang Bratinela na yan. Nabanat nila kay VP Sara. Naku po, yari na naman itong si ano pangalan ito? Itong si Kimbo dito kay Madam Crescent Laurete Chu. I-follow nyo ho, napakatindi ho ng mga ipinupost yan si Ma'am Crescent, no? Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan at bago ho tayong mag-react dito sa mga punto de vista nitong si Attorney Salvador Padelo, dati yung Presidential Legal Counsel. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, kaligayahan lang ho natin dito isang like at isang subscribe. Yun na ho yun, no? Sa mga nagpapakulay, maraming salamat ho. Napakalaki ng tulong ho niyan para mas mapaganda pa ho natin yung ating mga reaction video dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para lagi ho kayong updated at pag meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Ano na nga bang nangyari ngayon sa social media? Ito na nga mga kababayan, habang ang Congress busy kung paano pabagsakin ang mga Duterte, grabe ho, hindi na ho talaga safe ang ating mga karsada. Hindi na ho safe ang bansang Pilipinas dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Yan hong nawawalang 8 years old na yan, natagpuan na ho. Gurgur. Yan hong nawawalang 10 taong gulang na yan, natagpuan na rin ho. Gurgur. Grabe, napakarami hong nangyayari. Itong 15 anyos, natagpuan ho. Gurgur din. Habang ang mga kabataan na may mga minor de edad nagkakandawalaan, ang inaatupag ho nitong mga congressman na to dyan sa House of Representatives, paano wasakin ang mga Duterte? Di ba nakakatawa hong isipin na siniswelduhan ho natin itong ating mga government official para maiwasan, hindi naman ko kaya mabawasan itong mga ganitong klaseng kaganapan sa ating bansa. Diba? Ngayon na naman, ano na naman hong pinaplano ho nila dyan sa House? House probe into Duterte's role in hiding Kibuloy. All along, ika nga nitong si Atty. Trix, all along, yan ho ang sinasabi natin. Yang sa SMNI, KOJC, konektado ho lahat yan sa mga Duterte. Dahil isa ho sa mga talagang napakalaking suporta na nanggagaling sa mga Duterte, na suporta para sa mga Duterte, nanggagaling ho dyan sa KOGC. Kaya talagang pinipilit ho nilang wasakin itong, kumbaga yung pundasyon ng talagang bulk na boto nitong mga Duterte na to, which is ang mga KOGC member. Ngayon, sa paghabol ho nila kay Pastor Apollo Kibuloy, matutuloy-tuloy ho nila yan. Hindi pa ho tapos ang laban, ika nga. Pagkahuli ho nila dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ngayon ho mga kababayan, tatrabahuhin naman ho nitong mga hindi ho natin alam kung ano na itatawag natin dito sa mga congressman na to. Tatrabahuhin naman ho nila ngayon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So,
Sabagay matagal na naman na nilang tinatrabaho 'yan. By the way, mamaya ho pag-uusapan natin kung ano ang rason, posibleng rason ng pagkaka-contempt ni Garma diyan sa House of Representatives. Mamaya ho pag-uusapan natin 'yan. Naku, meron ho tayong nasagap na ano diyan sa kay Garma. Ito ang, nakita natin post kaugnay diyan sa ano na 'yan, diyan sa plano, ng, House na imbestigahan kung ano nga ba ang, ah role nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa pagtatago nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Manila, Philippines, two lawmakers have called for an investigation into former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte roles in hiding fugitive televangelist Apollo Kibuloy in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Hindi yung nga siya nahuli. Grabe naman. Ano bang, saan ba galing tong balita na to, attorney? Ah, Grabe naman, napakarami naman hong ebidensya na nagsasabi na hindi nahuli diyan sa KOJC compound niya si Pastor Apollo Kibuloy. Nagpunta lang ho siya diyan, para makipagpulong bago siya sumuko, dito sa mga otoridad. Bago siya sumama sa mga ISAP, dumaan muna siya sa compound para makapagpulong sa kanyang mga leader. Yun lang ho yun. Pero sa 16 days ho nagtagal ang mga pulis diyan. Papaliwanag pa ba natin? Sarado na kasi utak ng ibang mga politiko, basta kung ano yung narrative na gusto nilang ipakain sa mga kababayan natin, yun ho papakain nila. Ngayon naman yung mga gullible na Pilipino, yun naman ho ang kinukonsumo nila, yung mga kasinungaling ang ilinalabas nitong administrasyon na to. Hindi ho nahuli sa compound si Pastor Kibuloy. Bagkus, galing daw siyang ito na detalye. Sinasabi nila ito yung facts. Ito na naman. Atty. Torion, Governor Ubahib, ISAP. August pa lang ho, nakikipag-usap na itong si Atty. Torion dito kay Gov. Ubahib para maikonekta siya sa ISAP dahil wala ngang tiwala. Ito magsisinungaling ba naman itong si Gov. Ubahib? Anong mapapala niya, di ba? Noong naging okay na ang connection nitong dalawang grupo na to, bigla ho siyang umalis sa eksena. Meron na kayong nakapag-establish na kayo ng trust and confidence. Alis na ako diyan, kayo na lang. Ganun nga, di ba? First week of September pa lang, meron na hong pag-uusap na susuko yang si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ho dahil dun sa napakaraming pulis na umaikot dyan sa compound. Hindi ho yun. Mas marami ho yung pulis na kumubkob doon sa unang araw. Mga Amerikanong pulis pa nga nandun, di ba? Pero dito mga kababayan, dyan sa plano na yan, itong mga kongresista na to, yun lang ho yung nagpapakita na talagang tatrabahuhin ho nila itong mga Duterte na to. Pagkatapos ng mga Duterte, sino isusunod nyo? Kung di nyo naman patatahimikin ng mga Tulfo, hindi rin naman magiging presidente ang amo nyo. Yun lang naman yun. Ano pa gusto nyo mangyari? Tanggalin nyo sa political landscape itong mga Duterte para makaupo yung amo nyo? Hindi pa rin ho. Senador nga, di manalo yung si Martin Romualdez tapos gusto niya maging presidente. Idadaan ho niya sa brasuhan ng kanyang pagkakapanalo. I-eliminate niya ho lahat ng possible na maging kalaban niya sa 2028 para wala nang maglalakas ng loob na lumaban dito sa mama na to. Naku, hindi ho ganyan gumagana politika. Kasi habang lalo niyong ginigipit ang sambayan ng Pilipino at lalong lumalabas itong mga ganitong klaseng issue na yung kriminalidad, illegal na droga naglipanan naman sa ating mga komunidad, hindi ho ganyan gumagana. Hindi ho kayo mamahalin ng sambayan ng Pilipino sa takot. Matatakot sila na iboto yung mga kalaban nyo dahil baka gurgurin o yung mga mismong kalaban nyo magsabi na sa kanilang mga taga-suporta, wag na kayong sumuporta, di kami tatakbo dahil jojombagin kami nito si Tambaluslos. Ganun ho ba yun? Dadaan ho natin lahat sa takutan, sa balyahan, idadaan ho natin sa kasuhan. Ganyan ho ba gusto nyong mangyari? May oras din ho kayong mga maiingay dyan sa House of Representatives. Yung mga plunder case nyo, nagpapatong-patong na ho. Wala tayong binabanggit dito na congressman Pero ang sinasabi ho natin dito, marami ho kayong dapat ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino pagkatapos ng administrasyon na to. Kung totoo nga bang napunta sa kamay ng sambayan ng Pilipino, yung ayuda na sinisigaw nyo.
Kung tama ba yung pagkakabigay na ayudang pinamimigay niyo sa sambayanang Pilipino. Marami ho kayong dapat ipaliwanag ha, sa ating mga kababayan diyan sa mga flood control na 'yan. Sa mga kababayan ho natin, huwag ho tayong makalimot. For example, itong si Barbers, 'pag naging presidente si VP Sara, Committee on Dangerous Drugs 'yan. Bigla na naman pupurihin niya itong si VP Sara na, "Ay, Duterte magaling talaga." Pagka nakita niyo na ho yun at nakita niyo na 'tong mga unyangong kongresista na 'to, tayo ho kasi nasubaybayan ho natin 'yan since 2016, pagka panalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kabisado ho natin ang, likaw ng bituka nitong mga congressman na 'to. Kabisado ho natin lahat ng nagpakaaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya hindi na ho tayo maloloko ng mga 'yan. Lahat ng nagpakaaso kay, dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon naman, hindi ho natin malaman kung paano sila tumahol dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Yang mga congressman na 'yan, dapat ho hindi na naibabalik sa House of Representative 'yan. Kasi 'pag bumalik ho 'yan, magpapatuloy lang ho yung napakatagal na cycle na kung saan linoloko tayo nitong mga walang iyang politiko na 'to. Ngayon naman ho, siyempre alangan naman, 'di ba? Ito ano muna tayo, ba ah, bago ho tayo sa mga law enforcer diyan, napakarami ho nating problema ngayon. Sa mga matitinong, nasa PNP, AFP, napakarami ho nating problema ngayon. Kung kaya niyo hong magsalita para i-call out na itong administration na 'to o maglabas kayong ng manifesto dahil napakatindi na ho. Napakatindi na ho ng kriminalidad. Mga minor de edad ho ang mga pinagdudukot nitong mga masasamang elemento na 'to. Pustahan tayo, ika nga nitong si Abalos, 7, 10 out of 10 7 out of 10 na case. Ini-English mo pa kasi, buwisit kang Abalos ka. Pinapahirapan mo ko, alam mo naman di ako marunong mag-English. 10 out of 7 out of 10 na kaso. Related ang illegal na droga. Panoorin ho natin yun, siyempre. Alangan naman di ho natin panoorin, di naman pwedeng boka-boka lang tayo dito. Abalos, ano bang hindi alam nitong si Boss Toyo? Paalam natin kay Boss Toyo, ito. Kaya ito hong pagkawala nitong mga minor de edad nito, malamang sa malamang dahil ho yan sa ipinagbabawal na droga. Related ho yan sa illegal drugs. 'Di ba? Dahil siguro nakikita nitong mga drogista, presidente nga tinatawag na bangag eh. 140 pesos na nga lang kada gramo ng droga ngayon, 'di ba? Ayan ho, yan ho ang resulta ng mga ginagawa ngayon ng ating mga government official na kung saan pinagkakabalahan ho nila yung mga bagay-bagay na hindi naman direktang makakaapekto o wala namang magiging benepisyo sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo yung inubos ho nilang pera diyan sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, malaki ho. Daang milyon ho ang ginastos nila diyan sa mama na yan para mapasuko lang o para sumuko lang sa mga otoridad. Napakalaking pera ho. Imbis na atupagin nila, yung kaso ni Pastor Kibuloy, again, mga binuhay na kaso, na-dismiss na yung mga yon. Pero itong mga bata na to nawawala. Bakit hindi nyo hanapin yung mga gumurgor dyan sa mga bata na yan? Bigla ho tayong nalungkot nung nabasa ho natin ang post nitong mama nito. Punta na lang ho kayo kay Ma'am Crisette tapos sabay follow na rin ho. Ngayon naman, alangan naman kung hindi natin na pag-usapan itong si Kimbo. Bantakin nyo. Daig pa ho ang artista nitong si Kimbo. Tinatawag ho na Bratinela, hindi naman si Kimbo, tumawag na Bratinela itong si Franz Castro. Tinatawag na Bratinela itong si VP Sara. Meron ho bang Bratinela na ang relo nagkakahalaga ng Vice President ho yan, mga kababayan? 13,000. O sige, sabihin na natin, 13,500 pesos. Yan lang ho ang relo ng ating Vice Presidente. Mahal pa rin naman yan, 13,000 di ba? 13,000 is 13,000 ika. Pero ito matindi. Ito tinatawag nilang Bratinela. Alam mo natin, ano ba ang definition ng Bratinela? Para doon sa mga salitang kanto ikang. Bratinela ano ba yan?
yung ang definition ho ng Bratinela pagka hindi nakukuha ang gusto, eh, nagwawala. Nagwala ho ba si VP Sara nung tinapyas niyo, yung kinatay niyo ang budget niya? Lahat ng puwedeng matulungan nung budget na kinaltas niyo, kinatay niyo diyan sa Office of the Vice President, napakarami hong magbebenepisyo doon sa mga ano na yon, doon sa budget na yon na tinanggal niyo na gano'n-gano'n na lang. Pero wala ho tayong narinig dito kay Vice President Sara Duterte. Partida siya pa ho, Bratinela. Partida siya pa ho, Bratinela. Vice President, relo niya ho, 13,000 pesos. O ngayon, tingnan ho natin itong kay Kimbo. Kasi ito ngayon kasi si Kimbo, trending ho kasi ngayon yan. Kasi yung bag niya, kulang sa 2 milyon, no? Yung halaga ng mga bag niya. Ito ho, matindi. Ano ba to? Rolex? Magkano ba yung Rolex na yan, itong si Kimbo? Tingnan mo natin. Grabe ka naman pala, Kimbo. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Pounds pa pala usapan natin dito. Pounds! Hindi, magkano ba yung 43,442 pounds? I-convert ho natin na mabilisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3.1 million ho, yung relo na yan nitong si Kimbo. Sino ngayon ang Bratinela? Grabe ka, madam. Daig mo pa ang mga artista, ha? Partida. Mula ngayon, hindi na ho natin pwedeng congressman lang yan. Hindi ho. Ganyan ho kalupit ang mga congressman ngayong mga panahon na to. Ibang klase ho itong si Teacher Kimbo. No? Ibang klase ho siya. Presidente, 13,000 na relo. Ha? Tinatawag ho nilang Bratinela, nakakita na ho ba kayo ng Bratinelang ganyan ang halaga ng relo? Alam natin, nasa pwesto ka sa pamahalaan, parehas mo lang naman ang sweldo. Yang si VP Sara at itong si Tambaluslos, halos parehas lang ho ang sweldo. Pero hindi ho, ito kasi si Kimbo, ang nagre-range yan, 200,000-300,000 ang sweldo. Pero naka 3 milyon ho na relo na Rolex yan. Ganyan ho kamahal ang mga poliretes ho niyan sa katawan. Sabi ko naman sa inyo mga kababayan, yung bag pa lang ho na binubuhat, relo at bag pa lang ho ni binubuhat, nasa kanang kamay pa lang ho, nasa kaliwang kamay pa lang ho ni Kimbo, 5 milyong piso na ho yan. Yung bag niya, 2 milyon, etong relo niya na to, 3.1 milyon pesos. Ganyan ho kayaman si Kimbo. Ngayon, ang tanong, sa sweldo niyo ho bang 200,000-300,000 per month? Maa-afford niyo ho ba yung isang kamayan lang, 5 milyon? Anak ng tokwa. Kayo na ho mag-isip kung ano yung mga malamang. Hindi natin alam kung ano yung mga gimmick na nitong si Estela Kimbo. At ito pa ho matindi. Siyempre wala namang kwenta yan. 5 milyon pa lang ho pinag-uusapan natin dyan. Tandaan nyo ho, pagka magpapagawa kayo ng, ang tawag dito, artista ban, yung ban pa lang ho, siyempre di naman ho kayo gagamit ng pipitsuging ban dyan. Dapat gagamit kayong ban dyan, yung mga high-end na ban. Yung nagkakalaga ng 4 million to 5 million. Ito ho, ang artista ban nitong si Kimbo. Panoorin ho natin ang video niya. Ready na ako, papunta na sa Congress for the morning session. Ready to listen to Speaker Martin Romualdez's remarks. Grabe Ready na ako, papunta na sa Congress. Grabe naman ho yan. Katiting nakahihiyan na lang ho, Madam Kimbo. Wag ho kayong masyadong, mag-artista ho kayo kung gusto nyo, ganyan ang ginagawa nyo, yung nagpapakikay, yung gusto nyo kayo pinag-uusapan sa social media, wag ho kayong pumasok sa public service. Hindi ho public service ang ginagawa nyo na yan, public bragging. Pantangin nyo, binabandera nyo dyan sa House of Representatives kung gaano kagarbo ang buhay nyo. Partida, si VP Sara pa, Bratinela, anak ng towa. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo kaugnay dyan sa kawalangyaan na ginawa nitong si Saldico at Tambaluslos. Rekomendasyon pa lang yon ng Komite na Pro. Pag-uusapan pa ho yan sa plenaryo o dun sa BICAM. Kung ano man no, sinabi na ni VP Sara, narinig na ho natin, tayong lahat ng tao sa buong Pilipinas, finorgo na niya
na-i-defend ang budget ng OBP. Ibinigay na niya ang bola dito kay Tambaluslos. Ngayon sa Senado, kung meron tatayo dyan para paano magtatrabaho yung Allen, binigay niyo lang yung saktong sweldo ng mga staff niya at saka sa kanya. Ano gagawin niya? Tatanga lang siya sa opisina niya. Ganun lang ho ba? Presidente, Vice President, kailangan ho niyang mag-training. Sa bagay, si BP Sara, di na niya kailangan mag-training kasi yun talaga training niya sa Davao. Ang kailangan ni BP Sara, mag-practice. Yun ho yun. Kailangan niyang i-practice mayat-maya kasi hindi ho mapakali ang mga Duterte niyan pagka hindi tumutulong. Ito, si dating naging spokesman naman yan. Dating Legal Counsel, Salvador Panelo. Kahit na dumating ba yan, hindi dumating doon sa budget hearing. Sumagot ba niya o hindi? Talagang ano na yan, plano na yan. Talagang kakato. Pero mo, ilan? 1.25 billion ang tinap. Inireal lang 733 million. But even at that, si Inday Sara naman, creative yan. She can do without, as she said. Kaya magaling. Magaling yung ginagawa ni Inday Sara. Kaya siya napapamahal sa taong bayan. Nakala na mga ito. Pag siniraan nila na siniraan si Inday Sara, tatanggapin ng taong bayan. Ang problema sa mga yan, ang record nila, kung ikukumpara mo kay Inday Sara, walang-wala. Kaya itong magamang ito, napakaganda ng record. Kaya kahit anong itapon mo sa kanila, bumabalik ang basura sa. Maganda rin pala, Attorney Sal, no, yung sinabi po ng Constitution. Basahin ko lang, Attorney Sal, and I quote, "There shall be a Vice President who shall have the same qualifications and term of office and be elected with and in the same manner as the President. He or she may be removed from office in the same manner as President. The Vice President may be appointed as a member of the Cabinet. Such appointment requires no confirmation." So parang based on this constitutional provision, Attorney Sal, Congress can extend to the Vice President the same treatment that they're giving to the President right now. Di ba? Yung paglusot ng hindi kuni-question yung kanilang pondo. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Hindi, mali yun. Hindi ako naniniwala doon. Pag sinabi ng saligang batas na public position in public is a public trust, kailangan accountable ka. Whether you're president or not, hindi ibig sabihin, porket presidente, vice-presidente ka, hindi susuriin ang budget mo. Kasi pera ng bayan yan. People are entitled to know how are you going to spend that. But, ito yung but doon. Yung Office of the President, kung mapapansin mo, nagpupunta rin sa budget hearing. Pinapadala ng Executive Secretary. Alter ego niya yan so pinapaliwanag. Ang hindi maganda, yung aabusuhin mo. Sa akin, yung courtesy, hindi mahalaga sa akin yan. Ibig sabihin ng courtesy dyan, yung maging magalang ka. Pero it doesn't mean na hindi mo na susuriin. Kailangan talagang suriin. Pero ang ginawa ni Inday Sara, habang yung mga katanungan sa kanya ay hindi niya sinagot. Dahil unang-una, hindi naman dapat tinatanong yun. Tapos na yun at napaliwanag na. Saka hindi na rin naman tatanggapin itong mga congressman na to. Kung ano man sasabihin ni Vice President Sara Duterte doon sa hearing na yun, wala silang tatanggapin na sagot galing kay Vice President Sara Duterte. Kahit ano pa itanong nila. Natin na ulit-ulit yun. Ipinisinta niya na. Meron siyang presentasyon. So ipinaliwanag niya sa taong bayan kung saan gagastusin ang kanyang mga programa. Ganon din ang Office of the President. Ang problema lang sa ginawa nila kay Inday Sara, masyadong halatang-halata na talagang pinag-iinitan lang nila. Pero pinapakita niya sa taong bayan na hindi mapagkakatiwalaan to. Sila hindi mapagkakatiwalaan. Hindi si Inday Sara. Kaya bumabalik sa kanila. Sa isang panayam ni Manong Ted Filon, nahirapang sumagot si Congresswoman Arlene Brosas nang matanong kung bakit hindi na dumadaan, Attorney Sal, sa committee deliberations o committee hearing ang proposed budget ng House of Representatives. At nabanggit doon ni Brosas na yan daw ay bahagi ng long-standing tradition sa House of Representatives na tatalakayin na yon, hihimayin na yon sa plenary. Noong ini-invoke ni Congressman Marcoleta ang long-standing
tradition ng House of Representatives sa paghimay sa pondo ng OVP, antay sila doon. Dapat ba, attorney, na tanong ni Manong Ted, dapat bang idaan Congresswoman Rosas sa committee deliberations? Hindi siya nakasagot ng diretsyo at napatamemet. Maganda daw ang question. Anong tingin mo doon, Attorney Sal, na pagpabor sa kanila, okay lang. Pag sa kalaban na, yan, di natin gagamitin yung mga tradisyon natin nakasanayan dito sa Kamara. Sinagot ko na yan. Ilang beses ko na pinaliwanag yan. Yan tradisyon. Cortesia lang yan. It cannot supplant and prevail over what the Constitution says. Hindi po pwede yung mga tradisyon na mga courtesy. Ang sinasabi ng saligang batas, usisain mo ang gastos ng taong bayan. Kaya yung sa House of Representatives, matagal na silang hinahamon ni Presidente Duterte. Correct. Ipakita nyo sa taong bayan kung anong ginagastos nyo. Saan nagpunta yung mga budget ninyo. O kaya dapat pantay-pantay lahat yan. Kaya lang, dahil nga politika at kontrolado nila ang Kamara de Representante, ganyan na nangyayari. Kaya nga hindi ba, palagi sinasabi ko, ayaw ko na ng Kongreso. Kailangan revolutionary government na lang tayo. Isang tao na lang ang Correct. Sa atin ho, pabor din ho tayo doon, RevGov. Mas gusto ho natin yun. Amando. Para kung meron mang anomalya, isang tao lang bibitayin natin. Pero mo kung 300 bibitayin natin, napakarami. At saka kung may anomalya, 300 mahigit din ang anomalya. Kung revolutionary government, isa lang. Kaya-kaya natin bitayin ng isang pangulo na hindi tutugon sa binigay na responsibilidad sa kanya ng saligang batas. Si Maristel Andrada ay may tanong sa inyo, Attorney Sal. Sinasabi niya malaki raw ho ba? Kasi nababanggit po ninyo yung revolutionary government. Mag-a-appoint na lamang ng mga opisyal para gampanan po yung gap kung ma-abolish man ng Senado at Kamara. Malaki raw ba matitipid sa pamahalaan kung magkagayon man? Kasi di ba dumadaan, Attorney Sal, lahat ng pondo sa upper and lower chamber. Well, definitely kasi doon lang sa magkano ba nagagastos natin sa pag-create ng isang kongreso. Hindi ba billion-billion sa sweldo lang. You have to pay the salaries of 300 plus members of Congress plus 24 members of the Senate plus their staff. Hindi ba? Mga gamit nila. Billion po yun. Pagkatapos, ang gagawin lang naman nila, magpapasa ng batas. Hindi naman nangyayari. Mas marami yung investigasyon, mas marami yung grandstanding, mas marami ang politika. O kaya yung iniisip kong revolutionary government. O yan, ramdam nyo na ho ba? Medyo nararamdaman nyo na ho ba mga kababayan? Kung anong dapat natin gawin dyan dito sa pamahalaang to? Ramdam nyo na ho ba yung sinasabi nitong si inutil na gobyerno, ano dapat gawin? Pero nung panahon ni Tatay Digong, nagpa-function naman yung legislative, nagpa-function yung judiciary na maayos. Kaso pagkabangag presidente, mai-impluwensya niya yung ibang branch of government. Ang nangyari kahit na co-equal yung mga yan, hindi. Anong co-equal? Pinsan ko yan. Pinsan ko yan. Kung ano gusto ko, yan ang mangyayari dyan. Co-equal daw sila. Mga luko-luko yung mga... Kahit noong panahon ni Tatay Digong, nasa tamang kaisipan lang si Tatay Digong kaya hindi tumakbo ng maayos ang pamahalaan. Kahit na siya nag-appoint dyan kay Cayetano, kay Lord Alan Velasco, kay si Bebot, kay Gloria, nasa matinong kaisipan ng Pangulo kahit na nagpapalit-palit dyan kung ano pa rin yung agenda na dapat makatulong sa sambayan ng Pilipino. Yun ho nasunod. Pero dito, wala, anak ng tokwa. Puro investigasyon. Hindi pa ho sila natuwa doon sa isa-isang investigasyon. Quad committee tayo. Isang bagsak na lang, quad committee tayo. I-dissolve ho nila yung quad committee na yan. Alam niyo kailan? Malamang sa malamang pag na-serve na ang warrant ng ICC. Pag nakakulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag wala na sa political landscape itong mga Duterte na to. Doon pa lang ho titigil yung mga walang yung congressman na yan. Tayo'y mag-aalsa laban sa pangkasalukuyang gobyerno. Hindi yun. Ang iniisip kong revolutionary government,
ay itinakda sa saligang batas. Papaguhin natin ang saligang batas at bibigyan natin ng power of legislation yung mismong presidente. Para Yun. panahon. Masasama naman kasi utak nyo. Hindi naman tayo mag-aalsa. Susundan pa rin natin yung saligang batas kung paano yung pagkasulat dyan na paano natin tanggalin yung mga ano na yan. Pero kung ano magagawa natin, kung taong bayan na talaga tumayo dahil sa mga ganitong klaseng kaganapan sa ating bansa. Sa mga may anak ho, bata, babae o lalaki man yan, huwag niyo kong palabasin sa karsada. Para doon sa mga nagtatanggol kay Marcos Jr., yung mga troll niya, yung mga anak nyo, ingatan nyo. Yung nakukuha yung pera sa pamahalaan, itabi nyo. Para doon sa mga troll. Ng nasirang Marcos at saka ng nasirang Cory. Dalawa ang power nila nung sila mag-take over bilang presidente. Merong executive, meron pa legislative. Kaya mas maganda yun. Walang gastos, walang politika. At wala nang, kasi public knowledge naman, binanggit ni VP Sara, wala nang manghihingi ng kickback, Attorney Sal. Sa mga proyekto, isa pa yun. Walang i-kickback, wala nang kongreso eh. Naku po. Samantala, sa kabila po ng tensyon sa pagitan ng OVP at ng Kamara, ay naniniwala po ang Senado na imposible magkaroon ng zero budget ang tanggapan ni Vice. Alam din naman nung kasi nila na hindi nila pwedeng gawin yon. Magmumukhang tanga ang Kongreso. As always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Kung di nyo pa napanood ang video na to, click nyo na. Yan ang pinaka-latest video natin. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo lahat. Pahalin natin Pilipinas.